sobrang laki, Panginoon, sobrang dakila, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, na Ikaw yung Diyos namin, Panginoon. Yung Diyos mula noon hanggang ngayon, Panginoon, nararanasan namin at kasama namin, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nais namin maranasan pa ang kadakilaan mo, Panginoon, sa umaga na ito. Patuloy ka mang mahayag, Panginoon, at maluwalhati, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Mapapurihan ka, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon. Maluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang aming itataas, itatanghal, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Maluwalhati ka at madakila ka, Panginoon, sa umaga na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Magandang umaga po, no, sa bawat isa. Pwede po ba tayong kumamay ng mga hindi natin ka-close? Batiin natin magandang umaga, kapatid. Magpuri sa ating Panginoon. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Amen. Minsan pa po, standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Amen. Sige po, sa pag-awit natin ito, isipin natin sino ba si Lord sa buhay natin. I will worship you, Lord, for who you are, for you are our provider, our healer, for you are holy, you are glorious, you are marvelous, you are wonderful, Lord. Sige po, patuloy tayong umamit sa ating Panginoon for who you are, Lord. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
assurance kami that our souls are secure, Panginoon. Yung mga pangako mo ay sigurado, Panginoon. Hallelujah. 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 Sige po, sa oras na ito, pwede ba nating isipin yung kabutihan ng ating Diyos sa buhay natin, yung katapatan niya sa pamilya mo, sa iyo, sa mga kaibigan mo. Isipin natin, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon na Lord, salamat kasi nandito ako, salamat kasi buhay pa ako, walang sakit yung pamilya ko, may trabaho ako, nakakapag-aral ako, may nakakain kami, Lord. Walang aksidente sa amin. Gamitin po natin yung mga bibig natin to express yung pasasalamat natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kami po ay sasamba sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Nais ka naming pasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sige po tayo umawit sa ating Panginoon sa oras na ito at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang walang hanggang katapatan sa buhay natin. Minsan pa po walang hanggang katapatan. Katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri
kami, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, sa oras na ito, humihingi din po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Lord God. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay nagkakasala sa iyo, Panginoon, ng paulit-ulit, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, patuloy na nilalapit namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung gabay mo, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, sa lahat ng namumuno sa aming bansa, magmula sa aming presidente, Panginoon. Lord, I pray maging sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung mga ipagpapatupad nila, Panginoon, sa aming bansa. Ito nga po ay nakakalugod sa iyo, Panginoon. Sinasaway namin, Panginoon, anumang maling gawain, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, patuloy na buksan mo, Panginoon, yung mga mata nila, Panginoon. Makita nila yung katotohanan, Panginoon. Lord, makita nila yung nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord, patuloy na nilalapit namin sa iyo, Panginoon, yung West Philippine Sea, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw yung humawak dito, Panginoon. Dalangin namin na yung nais mo, Panginoon, yung matupad, Panginoon, sa lugaring yon, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, yung mag-ingat doon, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa anumang kalamidad, Panginoon, na darating sa aming bansa, Lord. Hindi mo namin ito mapipigilan, Lord God. Naniniwala kami na ikaw ay makapangyarihan, Panginoon, at kaya mong baguhin ang lahat, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa anumang pagbaha, Panginoon, ay sinasaway namin, Lord God, yung protection mo, Panginoon, sa bawat Pilipino, Panginoon, sa mga sulok ng bansa, Panginoon, mula sa Mindanao, sa Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao, Panginoon. Lord, I pray na sa bawat Pilipino, Panginoon, ay patuloy na ikaw yung promotekta, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Lord, yung pinanggagalingan nito, Lord, I pray na ikaw yung humawak, Panginoon. I-bless mo po ito, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Lord, I pray, Panginoon, sa mga magsasaka, Lord, sa Bisaya, Panginoon, sa Mindanao. Lord, I pray, Panginoon, yung kawalan ng tubig, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, ibuhos mo, Panginoon, yung pangangailangan nila, Panginoon, sa tubig, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God, maging sa mga lugar na binabaha, Panginoon, sa ibang mga panig ng aming bansa, Lord, I pray na yung kamay mo ay hindi maikli upang hindi sila maabot, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, yung mga Pilipino na nasa sulok, Panginoon, ng bansa, Lord, I pray na protection mo, Panginoon. I pray na yung salita mo ay makarating maging sa pinakaduluduluhan ng aming bansa, Panginoon. Lord, I pray patuloy na tulungan mo yung mga tao, Panginoon, na tumatayo, Panginoon, upang mahagi, Panginoon, yung mga salita mo sa kanila, Panginoon. Lord, I pray ng kalakasan, Panginoon, sa bawat taong ito, Panginoon, na nag-share ng iyong salita sa mga dulo, sa mga bundok, Panginoon, sa mga dulo ng mga bansa, Panginoon, in Jesus' name, O God. Lord, yung pag-iingat mo sa kanila, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, salamat, Panginoon, na patuloy na ikaw yung maghari sa aming bansa, Lord God, sa bawat pamilya, Panginoon, sa aming mga magulang, sa aming mga tatay, Panginoon. I pray na buksan mo yung mga mata nila, Panginoon, yung na sila, Panginoon, ay gabayan mo, Panginoon, upang makita nila na sila ay sa iyo, Panginoon, Lord God. Ang gagawin nila, Lord, I pray na mapamunuan nila yung pamilya ng maayos, Panginoon, na nakakalugod sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na pupuri. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, pwede na po tayong maupo. Ayan, welcome po sa ating Sunday worship service. Ayan, sa mga pupunta na po kayo sa harap, sa mga bakante pa pong upuan nyo na po. Ayan, para po makaupo yung mga taong nasa likod. Ayan. Ayan, salamat po sa mga sumusunod. Ayan, okay. Ayan, welcome po sa ating Sunday worship service. Siyang tunay na ang sayang magpuri sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ayan, welcome po sa ating lahat at marami po ako nakikitang mga bago. Ayan, sino po yung mga bago? Welcome po natin sila. Ano pong pangalan nila? Ano po pangalan yung kasama nila, Ate Myra? Si Kyla? Monet? Tapos si Sheena. Ayan, welcome po sa inyong lahat. Ayan, welcome. Yung kasama ni Ate Donita, ano pangalan? Denise. Ayan, welcome po. Meron pa po bang bago? May bago pa po ba? Ayan, welcome po sa ating lahat. At syempre sa mga luma, welcome din po sa ating lahat. Ayan, masaya po kaming makasama yung bawat isa sa atin. Ayan. Okay na po ba kayo? Handa na po ba tayo? Amen. Ayan, dahil po dyan, ayan, habang
naghahanda po tayo. Tayo po'y dadako sa ating tithes and offering. Atin naman pong pupurihin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalapi. Ayan, sige po, tawagin na po natin ang mag-speak sa ating tithes and offering, si Sister Mayrene Alyara. Good morning po sa ating lahat. Sa series po tayo ngayon na 10 reasons why tithing does not work for some people. Sabi po dito sa ating topic, tithing does not work for some people because they have bad marital relationship. Ang sabi po sa aking notes, kahit daw po maging faithful tithers pala tayo, kung hindi pa po naman tayo legal na mag-asawa, nagiging dahilan daw po ito para tayo hindi mapagpala ng Lord dahil wala tayong blessing ng Lord. Amen po ba? Gayun po, pagka po pala hindi tayo kasal, hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon. No offense po. Hindi po, message po kasi to. Talaga pong totoo naman po ba na ako po, halintulad po sa akin, hindi rin po kami kasal. Talagang, hindi po talaga dumadalo yung blessing po sa amin. May sumpa po. Yung po kasi sumpa kasi wala po tayong basbas ng Panginoon. Kaya po siguro, nagtataka tayo, faithful tithers naman tayo. Lagi naman tayo nagtatites, binibigay natin yung 10% natin sa Panginoon. Bakit hindi tayo pinagpapala? Dahil po ito sa bad marital relationship. Kaya po patuloy po na panalangin po natin yung ating mga kaloob. Tayo po ay yumuko at panalangin po natin ang ating mga ikapu. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na salamat po, Lord God, sa pagpapakita, Panginoon, sa amin, Lord God, kung bakit hindi namin nare-receive, Panginoon, yung tunay na pagpapala mo, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, kung nandito kami, Lord God, sa sitwasyon, Panginoon, na nasa bad marital relationship po kami, Panginoon. Pero dalangin po namin, Lord God, sa mga oras na to, wasakin nyo nga, Lord God, yung curse, Panginoon, yung sumpa, Panginoon, nito, Panginoon, upang dumaloy, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God, yung pagpapala mo, Panginoon. I pray, Lord God, na sa mga oras na to, Lord God, itama mo nga, Lord God, yung patuloy, Lord God, itama mo nga, Lord God, yung aming mga relasyon, Panginoon, hallelujah, upang maranasan namin, Lord God, yung totoong pagpapala mo, Lord God, upang dumalik talaga, Panginoon, yung pagpapala mo sa amin. Pero maraming salamat, Lord God, na niremind mo kami, Lord God, kaya na kung bakit hindi namin nararanasan yung pagpapala mo, Lord God, dahil ito, Lord God, sa bad marital relationship. Pero, Lord God, maraming salamat, Lord God, na na-remind kami, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God, sa mga bagay na ito, Lord God, na kaya pala hindi namin nakakamtan, Panginoon, yung tunay na pagpapala, yung tunay na blessing, Lord God, dahil sa mga ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa pag-iika po, Lord God, ng bawat isa, Lord God. Patuloy nga, Lord God, na pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, pwede na po kayo lumapit sa ating offering box. Ayan, praise God. Ayan, tayo po ay nasa mahalaga ng parte ng ating gawain na kaya po tayo po ay mag-ready na. No? Ano na po ulit yung series natin, kung natatandaan? Nako, ano daw po? Spirit Focus. Part 1. Ano yung part 1? Do not be body focus. Ayan, ano ba yung natutunan natin doon? Natutunan natin na huwag maging body conscious. Tama po ba? Amen. Ayan. Dahil po dyan, tayo po ay nasa part 2 na ng ating series. Kaya po tayo po ay handa na natin yung ating mga espiritu. Ayan. Sa mga nasa online at sa mga kasamahan natin sa live. Ayan. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ng ating pastora, Pastora Myrtle Garcia. Sige po, tayo na po tayong lahat dahil mahaba po yung message natin. Mag-start na po ako. So, natin i-welcome ang bawat isa, lalo sa mga bago nating kasama, yung mga youth natin dyan. Hello! Sino nag-invite sa inyo? Ate Myra. Wow! Praise God sa buhay ni Myra. Sino nakapag-conquest this week? Amen. Very good. Sa mga hindi pa nakapag-conquest, meron pa tayong 2 weeks. Ayan, para makapag-conquest. Mag-evangelize. Hello ulit kay ate ni Donita. Ayan, meron ba? Pwede ba tayo konting bati-bati sa mga katabi natin? Hello, hello. Ayan, masaya akong makita ka.
Ayan, full pack tayo ngayon. Yung iba, nakatayo na lang sa likod kasi walang upuan. Ayan. Thank you, Lord, sa souls. Thank you sa mga excited na matuto. Pati sa mga nasa online, thank you po. And welcome sa Rock of Ages Survival to Mission Church. Again, nasa spirit focus tayo kasi we are in the last days. Amen? Amen. Hindi na to yung time para mag-petics-petics. Hindi to yung time na pwede tayong tumulala. Naalala ko kanina nagkwentuhan kami ni Ezra na sa huling na daw tayo. Meron kasi siyang mga pinapakinggan na mga preachings. Sabi doon, nandito na tayo sa time kung saan mostly ng church ay lukewarm or maligamgam. Tama po? Mga maligamgam. Hawakan mo nga yung katabi mo, maligamgam ba siya? Ayan. Buti na lang. Ay, may malamig ba? May malamig. Ayan. Buti na lang nandito tayo para pagliyabin tayo ni Lord. Amen? Nako, pagka malamig ka or maligamgam ka, yung kaaway gustong-gusto yun. Gustong-gusto niya ng mga malalamig, gustong-gusto niya ng maligamgam. Pero pag mainit ka, hindi ka madadapuan ng kaaway. Sino gusto maging on fire? Amen. Ayan. So ito na yung part 2 natin, do not be soul focus. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin. Sige po, tayo ay mag-pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa opportunity na makapakinig ng iyong mga salita. Kagaya nito, Panginoon, na magising kami, Panginoon, lalo na sa huling mga araw na ito. Lord, we pray for open hearts sa oras na to. We pray for open minds, open souls, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, yung mga patay na spirito na hindi pa nakakakilala sa iyo ay buhayin mo, Panginoon. At yung mga namamatay na, Lord, ay buhayin mo ulit, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, lahat ng spirito na hindi galing sa iyo, lahat ng mga pwedeng mag-deceive sa amin, sa oras na to, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Lord, we pray for the truth of the Word of God to penetrate, Lord, yung bawat isa, Panginoon. Sabi mo nga sa yung salita, Panginoon, it can divide soul and spirit. Yung word mo, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, pakita niyo po sa amin ang kahalagahan ng kaluluwa po namin. Ito ay mapahalagahan namin, pero hindi kami ma-focus dito, kundi sa spirito mo lamang, Panginoon. Sa spirit na binigay mo sa amin, in the name of Jesus. Lord, we pray and we claim, uuwi kami ng on fire. Uuwi kami, Lord, na malakas, na mananagumpay, Panginoon. Uuwi kami, Lord God, na hindi kami talunan, Panginoon. Haharapin namin yung problema namin ng may katapangan, Panginoon, dahil sa Espiritu mo na nasa amin. Salamat, Panginoon. Jesus Christ, glorify yourself. Holy Spirit, tulungan mo po kaming mag-glorify si Jesus sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Again, ang series po natin ay pinamagatang. Ayan, tingnan mo nga katabi mo kung spirit focus o naka-body focus pa. Ayan, spirit focus, bakit ito yung ating series? Konting review lang, anuhin na po natin. Sa bagay na review naman na ni Angelica. Okay, so sige, basahin natin yung verse na lang. Sabi dito, we are a spirit that has a soul living in a body. Teka, pwede bang i-send muna natin dun sa may picture na body, soul, and spirit? Yung bilog-bilog. Gumagana po yung ating PowerPoint. Ayan, okay. Okay, nakikita po ba natin ito? Okay, so may tatlong bilog. Ano yung nasa labas? Body. Ano yung nasa gitna? Soul. Ano yung nasa pinakamaliit? Yan, spirit. Okay? So dito, ito yung napakagandang pagsasalarawan kung ano meron tayo sa loob natin. Okay? So unang-una, tayo ay spirit. Amen? Sabi nga natin, last week, we are a spirit with a soul living in a body. Tama po? Teka lang, balikan ko lang. Ayan. We are a spirit. Sabihan ka na sabay-sabay. We are a spirit. So yung ating palabas, na pangangatawan, or palabas na nakikita sa atin, yun ang body. Nagigets po, yung body, pinag-usapan natin noong nakaraan. Tingnan mo yung itsura ng katabi mo. Ayan. Nakikita mo yung body niya, malamang. Hindi espiritu. Meron akong alam, sabi, basta yung espiritu ko kasama nyo. Paano mag-worship yung espiritu? Di ba? Okay, so ito po ay katawan. Pinag-usapan natin to, hindi natin to masyadong elaborate. Kung gusto nyo pong matutunan yung tungkol sa body, ito ay nasa YouTube channel natin. Endorse ko lang. Meron tayong YouTube channel. Ang pangalan niya, Rowa Church Official. Rowa Church Official. Nandun yung mga
mensahe natin. Kasi ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung soul. Sabihin ng sabay-sabay, soul. Ayan. Ayaw ng Panginoon, basahin lang natin yung 1 Thessalonians 5:23. Kasi baka sabihin natin, ito ay gawa-gawa lang ni Pastora. Talaga ba? May spirit, soul, and body tayo? Yan po ay nakalagay sa talata. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi lang pala sapat na yung spirit natin ay okay, tama? Yung kaluluwa natin okay, pero yung katawan natin lahat. Yung totality natin ay dapat maayos sa pagbabalik ng Panginoon. At para maging maayos yon, dapat spirit focus tayo. Kaya lang, hindi tayo nagiging spirit focus dahil nagiging una, body focus tayo. Ito na yung pangalawa, nagiging soul focus tayo. Soul focus. Sabihan natin sabay-sabay, soul focus. Ayan. Sa mga nasa online, pakitype soul focus. Ano ba yung soul focus? So una, pag-usapan natin, ano muna yung soul? Ano yung kaluluwa? Sino nakakaalam ko ano yung kaluluwa? Yan ba yung pagka November, naglilipa na sila? Yung kaluluwa? Ayan, All Souls Day, yan ba yun? Hindi po By the way, yung mga kaluluwa, kapag namatay po tayo, dalawa lang ang pupuntahan natin, langit lang at impyerno. Wala pong purgatorio, walang lumulutang-lutang sa paligid. Yun ay mga demonic spirits. Mga demonic spirits yon, kaya nilang manggaya ng itsura ng... Sa lahat ng mind na nakikinig kay Pastora, magsabi nga ng amen. Amen. Very good. Ayan. At meron din tayong will. Ano yung will? Kung ano yung mga hinahangad natin. Yan yung mga gusto nating mangyari sa buhay. Or anything na gusto mo. Pwedeng gusto mong, kunwari, gusto mo sa future. Sige nga, example. Ano yung mga gusto mo sa future? Sige, sabihin natin, huwag tayo mahiya. Uy, Tita Ne, hello. Andiyan pala si Tita Ne. Pwede natin palakpakan ng Lord sa buhay ni Tita Ne. Ayan, nandito na siya ngayon kasama natin. Pinagpe-pray po natin siya. Ayan, she's healed na. Okay. Nasabi mo na yung will mo. Lahat tayong magsasalita. Alam niyo po, ang church, hindi po yan, yung parang may magsasalita sa harap, tango ka lang ng tango. Diba? Hindi ganun yon. Kung gusto mong ma-receive talaga yung gustong sabihin sa'yo ng Panginoon, nakikiparticipate ka. Amen. Amen. Kaya dito sa church na to, ang lalakas mag-amen Sample nga. Amen. Diba? Ganyan tayo. Diba? Kasi tama ba pag nag-amen ka, mas lalong nabubuhay sa puso mo yung sinasabi sa harap. Amen, diba? Very good. Okay, so nasabi na natin yung will. Yan yung mga hinahangad natin sa buhay. Pwede yan yung future or anything. Gusto mong mangyari sa mga anak mo, yan yung gusto mong personally sa'yo, yung gusto mong mangyari. Yan yung mga will, mga sarili nating kagustuhan. Next, ano pa yung pangatlo? Emotion. Ito naman yung kung ano ang nararamdaman natin. Ayan. Ano yung mga nararamdaman? Bigyan ako ng example ng mga emotions. Galit. Ha? Ano daw? Yung nasa inside out. Ano yun? Si Joy, si anxiety daw, may bago tayong character. Fear, di ba? Takot, galit, ano pa ba? Ha? Embarrassment, yan, or nahihiya, napahiya, ganyan. Ano pa? Ano yun? Ha? Sadness. Ayan, mukhang malungkot siya. Ayan, ano ba emotion mo ngayon? Hashtag, ano ka ngayon? Ayan, happy. Yung iba masaya. Yes. Ayan. Emotions yan. And bilang tao, normal yan. Amen? Lilinawin natin, ito ay normal. Kapag nakakapag-isip ka, normal ka, may will ka, normal ka. Pag nararamdaman mo yung mga bagay na yan, normal ka. Sabihin mo sa katabi mo, normal ka. Pag hindi ka ganyan, di ka tao. Di ba? At ano pa?
Personality. Ayan, yung personality, kung paano natin siya pinapahayag. So, iba't iba ang personality ng tao. Dito sa church natin, familiar tayo sa DISC. Hindi ko alam sa iba kung alam yun. Pero most common sa atin, alam yung DISC. Ano yung DISC? Sino nakakaalam ng DISC? Ayan. Sino hindi? Taas kamay ng aking maipaliwanag. Sino hindi nakakaalam ng DISC? Hoy, alam nyo lahat ha. Sige, ano yung D? Mga di nagtataas ng kamay. Ano yung D? Ayan. Ito ay 4 na klase. Meron daw 4 na klase ng personality ng isang tao. DISC yung tawag doon. D-I-S-C. Ano daw pong spelling? Ayan. Yung letter D, yan na, hindi ko alam. Ano yung letter D? Dominant ba yung meaning ng D? Ayan, tulungan niyo ako, hindi ko alam. Ayan, yung D, yung mga dominante. Mga arrogante, lahat ng mga te. Ayan, ano sila, matatapang sila, malalakas yung loob nila, gusto nila sila laging nasusunod. Kailangan sila ang masusunod. Ganyan, D yun, D. Tapos yung I, ano yung I? Influence ba yun? Tama, influence. Yung I naman, puro masaya. Masaya, joker, ayan, enjoy, fun, yes, happy. Yun yung mga I, gusto laging masaya. Sino mga I dyan? Yung mga, nahiya yung mga I. Ayan. Ito pinakamarami, yung S. Ayan, yung S. Ano yung S? Steady. Okay, thank you. Steady. Yung mga S, mayan yung mga mahiyain. O, di ba? Kaya nga hindi kayo nagsasalita. Yung mga S, mahiyain sila, pero sila yung pinakamabait. Ayan, pinakamabait yan. Kasi, oo lang sila ng oo. Ano lang sila, agree lang sila ng agree. Yan yung mga S. Ano lang ito ha, pwede nyo i-search yung pinaka, exact description. Pero ito, sinasabi ko lang for the sake of our message. And letter C, ano yung letter C? Consciousness, ha? Conscientiousness. Ayun, conscientiousness. Huwag yun na isulat, basta alalahanin nyo na lang. Ang hirap na spelling nyo. Ayan. Conscientiousness. Pero ang ibig sabihin niya, ito naman mga C, sobrang perfectionist nila. Lahat kailangan perfect. Kailangan maayos, quality. Pag hindi ka ganyan, lagot ka na sa kanila. Ayan, yan yung mga C. Yan yung mga bahay na laging maaayos. Kailangan di mo gagalawin. Pag nilagay ko dyan, wag mo gagalawin yan. Ganon, mga C yun. Ayan, advanced din sila mag-isip. So, ayan yung mga personality kasi, bakit mahalaga yon? Kasi kung ano yung naiisip ng tao, kung ano yung will niya, kung ano yung emotions niya, pinapahayag nila based sa kanilang personality. Amen? So kung halimbawa, naiinis siya, kunwari galit siya, ang mga D, sasabihin niya yan, harap-harapan. Bumura na yan. Ayan yung mga, galit, sasabihin niya talaga, galit siya. Yung mga I naman, anong gagawin? Aatakihin niya yung pagkatao mo, pabiro. Pabiro siya, pero totoo. Ayan, alam niyo yun, yung ganong, yung S, hindi siya magsasalita. Kikim-kimin lang niya, yung mga S. Yung mga C, ano ba yung mga C? Magtatampo, ayan. So, yan yung mga umiiwas-iwas. Tama ba mga C? Lalayo sila. Ayaw niya, ayoko na nga, alis na ako. Ganyan sila. Nagkakabangs. Nag-iimaw, nagdadrama. Okay, so naiintindihan natin, iba-iba tayo ng pag-express ng soul natin. So, hindi siya masama, kaya lang siya nagiging masama kapag dyan tayo nafo-focus. Ayan. So, ito po ay biblical. So, ito ay definition ng soul. Amen. Ano daw ulit to? Ayan, yan yung soul. Naintindihan na natin kung ano yung kaluluwa. Hindi po yan multo. Okay po, ano daw po ulit yung soul? Okay. At siya daw yung gumagawa ng desisyon sa tatlo. Diba? Body, soul, and spirit. Yung soul, yung nagdidesisyon. Kasi siya yung mind siya yung will, siya yung emotions. Kung ano yung magiging desisyon ng buong katawan, si soul ang magdi-decide. Okay, naiintindihan? Mami, explain pa natin yan. Okay, thank you. Next, ano naman yung meaning ng focus? Sabay-sabay, focus. Yan, sa mga nasa online, pakitype
focus. Ayan. Sabi po sa awit, ito yung verse lang na nababagabag sa loob ko. Ayan. So, yan po yung patunay. Okay po, maliwanag yan. Ano naman yung focus? Pag focus ay full attention. Kagaya ng kabayo. Nakita na kayo ng kabayo na may ganyan. Bakit siya nilagyan ng ganon? Paano pag walang ganon? Saan siya pupunta? Tama, di ba? Para masakyan siya, kailangan may ganon. Para diretsyo lang yung tingin. Ngayon, yung mga soul focus, ang tingin lang nila, nasa soul nila. Nasa soul lang nila. Kung ano lang yung iniisip nila, kung ano lang yung gusto nila, kung ano lang yung nararamdaman nila, kung ano lang yung personality nila. Kaya hindi sila makausap ng Lord. At hindi rin sila makausap ng body. Selfish sila. Soul focus. Naintindihan? So, ano yung itsura ng mga tao? Yan na po ba yun? Ano yung itsura ng mga tao na soul focus? Okay? So, ganito, gusto kong humingi ng example. Gusto kong humingi ng mga people. Ayan. Tawagan natin si Pas A. Ay, Pas A, happy birthday! Tama. Okay, naintindihan. Pag nagbabasa ka ng Bible, baka malito-lito ka. Amen po. Okay. So ngayon, tingnan natin, ano ang itsura ng taong soul-focused? Okay, etong dalawa na to, kinakausap siya lagi. Kasi, ang galing nitong dalawang artista talaga. You know? Kasi ito, siya yung magdedesisyon, di ba? Ultimate